Bambang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Duterte panagutin. Ang white ribbon na ito, sana gagawa tayo ng mga white ribbon katulad nito. Simbolo ng pagangag natin ng hustisya. Pupunuin natin ang buong bansa ng white ribbon para pagpakita sa tindig ng mamamayang Pilipino na dapat lang may hustisya sa Pilipinas at dapat si Duterte ang una na makatigil ng hustisya na yan. I stand with the victims, Duterte panagutin. Darating ang panahon, makakamit din natin ang hustisya, sama-samang pagkilos, magkaisa tayo, ipalaganap natin ang panawagang I stand with the victims, Duterte panagutin, at ang pagkakaisang yan ay hahantong sa tagumpay ng sambayanang Pilipino. Mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Nery. Muli po, mula po sa Bayan Mono Party List, first nominee, Attorney Nery Colmenares. Siyempre po, maraming salamat din po kay Nanay Emily, biktima ng war on drug ni Duterte. Siyempre po, mula sa kalunsuran hanggang sa kanayunan, nalalasa si Duterte. Ang mga biktima ng pambobomba noong Marawi, pagdeklara niya ng martial law sa Mindanao at sa pilitang pagpapasara ng mga lumad school, pakinggan naman po natin ang panawagan at hustisya ni Amira Lidasan ng Sandugo, isa rin pong makabayan senatoriable candidate. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Alam ko po ang pagsasama-sama natin dito ay ang pagpikis ng mga pamilya na biktima at ang mga kasamahan po natin ng mga aktivista na nakikibaka para sa karapatan, para maningil at panagutin si Duterte at ang mga kampon niya na nagsulong ng mga EJK pagpatay sa taong bayan. Kami po na mga kapatid ninyong Moro ay hindi nagbe-birthday. Kaya nalulungkot po ako doon sa ibang mga kababayan namin na nakikisama sa birthday party ni Duterte. Birthday party? Ano po ba ang kanilang pinagbubunyi? Ang pagpatay sa mga kapatid naming Moro? Ang pagka-bomba ng Marawi? Ang pagka-huli sa ibang mga kababayan namin dahil doon sa kanyang war on terror? Nakakagalit po na ganito ang ligasiya na iniwan ni Duterte sa amin sa Mindanao. Nakakagalit na ang isang Mindanaoan nagpapasabi pa na siya daw ay may dugong Maranao ang siyang sumira, kumitil sa maraming buhay ng mga kapatid nating mga Maranao, mga Moro. Buti pa si Duterte nag-birthday karon. Pero ang mga kapatid natin na mga pinatay niya ay wala nang hinaharap na ganyan pang mga pagbe-birthday o pasinaya. Ang mga kapatid natin na mga Moro ang kasamahan ko sa lupa at sa karapatan sa sariling pagpapasya, pinatay din sa panahon ni Duterte dahil doon sa kanyang pagtukis kontra insurhensya laban sa mga katutubong lumalaban para sa lupa at karapatan sa sariling pagpapasya. Ang mga magsasakang Moro sa Patikul Massacre na pinaslang din dahil napagkamalan daw silang mga Abu Sayyaf. Walang sorry, walang apologies, no? At sinabi pa, tama lang yan. Kasi daw, mga terorista. Ganyan kagrabe ang naging sitwasyon ng panahon ni Duterte. Kaya walang dapat na ipagbunyi sa kanyang kaarawan. Ang dapat lang natin ngayon ay tuloy-tuloy na isigaw ang hustisya. May isa na tayong hakbang sa hustisya. Dapat patuloy pa natin ito sa pamamagitan ng paghadlang ng legasiya niya na nagpapatuloy sa pagraragasa sa karapatan ng mamamayan. Ang legasiya niyang terrorism law, ang legasiya niyang NDF-LCAC, ang legasiya niya ng pagpatay sa mga aktivista, terror tagging, red tagging. Walang pwesto yan sa demokratikong lipunan. Ipaglaban natin ang ating mga karapatan, makatwiran
pakikibaka, sulong, asdang, mga kauban. Maraming salamat. Wassalamualaikum sa inyo lahat. Sa kaarawan ni Duterte, ipapaalala natin sa kanya yung mga kalapastanganan na ginawa niya. Ang pamagat po ng tula ay autopsy ni C.R. Buendia. Page 1 of 2. Pangalan sa pakikibaka, Romy Genesis Ador Laia. Lalaki, 28 anyos, 5'5", 84 kilograms. Moreno, kulay ng buhok itim, kulay ng mata, tsokolate. Araw ng kapanganakan, ika-3 ng Setyembre 1986. Nasyonalidad, Pilipino, relihiyon, Katoliko. Lugar ng kapanganakan, Kalumpit, Bulacan. Antas ng edukasyon, graduate ng Kolehiyo, Universidad ng Pilipinas. Pananaw pampolitika, Marxista, Leninista, Maoista. Oras ng kamatayan, bandang alas 2 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Tala, natagpuan ang katawan sa advanced stage of decomposition. Kasama ang isa pang bangkay ng hindi pa nakikilalang babae, mararing kasintahan. Sanhi ng kamatayan, komplikasyon mula sa multiple gunshot wounds, pagkalunod. Napagalaman sa pagsusuri na sa 27 tama ng bala, 3 ang fatal o naging sanhi ng kagyat na kamatayan. Isa sa kaliwang dibdib, isa sa malapit sa atay at isa sa ulo sa ibabaw ng kanang mata. The last shot was fired at close range. Bukod sa nabanggit, nakitaan din ng ilang mga pasa ang katawan ng lalaki. Tiyak na mula sa paghataw ng matitigas na bagay. Pinutol din ang hinliliit ng isang mapurol na instrumento, kulang-kulang ang ibabaw na set ng ngipin. Binunot ang mga kuko sa hinlalaki ng parehas na kamay at may mga indikasyong pinasaka ng alambre ang kanyang ari. Dagdag pa, pinabayaang nakabilad ng ilang oras sa arawan ng kanyang katawan. Bago ito, natagpo ang lumulutang sa ilog ng mga lokal. Tala, ayon sa mga saksi, sumusuko ng biktima ng ito ay mahuli, ngunit pinagulaan na naman ito ng mga otoridad. Ikalawang pahina. Pangalan sa pakikibaka, walang tala, babae, 21 anyos, 5'3", 76 kilos. Morena, kulay ng buhok, itim. Kulay ng mata, itim. Araw ng kamanganakan, walang tala. Nasyonalidad, Pilipino, relihiyon, walang tala. Lugar ng kapanganakan, walang tala. Subalit maaaring mula sa lokalidad o karatig na bayan. Antas ng edukasyon, walang tala. Trabaho, maaaring courier ng mga pulang mandirigma. Pananaw pang politika, Marxista, Leninista, Maoista. Oras ng kamatayan, bandang alas 2 hanggang alas 6 ng madaling araw. Tala, natagpuan ng mga lokal na kulang-kulang 2 oras matapos makita ang bangkay ng lalaki, sanhi ng kamatayan, komplikasyon mula sa multiple gunshot wounds at pagkalunod. Sinasabing sa dalawa, siya ang unang nalagutan ng hininga, marahil dahil na rin sa mahinang konstitusyon. Isang balang dumaplis sa kanyang puso, may mga pasa sa kanyang buong katawan, sa mukha, sa dibdib, sa tiyan, sa braso, sa binti, pati na rin sa pulsuhan mula sa 1 oras na pagkakagapos. May mga sugat sa kanyang ngalangala mula sa pagkain ng bubog ng bumbilya, bilang ng tama ng baril, 15. May indikasyon rin ng pansasamantala. Maliban dito, lumabas sa autopsiya na siya ay talab 3 buwan nang nagdadalang tao. Tala, isa sa mga nakatiligtas nila kasama ang nag-ulat. Nahuli siyang natagpuan, 2 nakasubsob sa damuhan. Wala nang buhay, subalit magkahawak kamay. Kahit sa huling saglit, pinabulaan na naman ito ng mga otoridad. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, JB Kitain, mula sa All UP Academic Employee